Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan ho natin itong taong ito na matagal na ho nating hindi ho natatalakay sa ating YouTube channel dito ho sa ating munting programa. Okay pa pala ito, no? Malakas pa pala ito, no? Pag-usapan ho natin mga kababayan, yung dating spokesperson din, ha? Dating Chief Legal Counsel ni dating President Rodrigo Roa Duterte. Walang iba. Attorney Sal Panelo, mga kababayan. Palakpakan natin. Palakpakan natin gamit ang mga paa. Oh, kaya naman pala viral trending mga kababayan. Ito hong si Attorney Sal Panelo. Diyan ho sa naging interview niya. Ha? Diyan kay Pink Web, diyan ho sa programa ho ng Billionaire News Channel. Abay, matitindi pala. Ha? Ang mga pinagsasasabi nito about ho sa pagpuri. Ha? Take note, pagpuri kay Pangulong Bongbong Marcos at pagbarat sa mga DDS at sa pamilya Duterte. Sa unang pagkakataon, mga kababayan, mga ka-analyze, isa sa mga kaibigan, kaalyado, malapit ho kay Digong, ang nagsalita na. At sa unang pagkakataon, pinuri ho si Pangulong Bongbong Marcos at binanatan ho itong mga DD shit. Kaya naman pala viral trending itong si Sal Panelo. Kung ganyan, iingay ang pangalan mo. Kapag kaganyan, pinupuri mo si Pangulong Bongbong Marcos at binabanatan mo ang mga DDS at pinatutunayan mo gaano kagaling, gaano katalino, gaano katapang si Pangulong Bongbong Marcos at binabanatan mo ang mga DD shit at pamilya Duterte na mga walang utak at aanga-anga, abay, lagi ka namin tatalakayin yan. Sisikat ka niyan, Attorney Sal Panelo. Mapag-uusapan ka niyan. Luzon, Visayas, Mindanao. Kapag pinupuri mo si Digong, wala na wala nang talab kasi wala nang naniniwala kaya hindi ka nagba-viral, hindi ka nagte-trending. Kita mo, pinuri mo si Pangulong Bongbong, binanatan mo yung mga pamilya Duterte, binanatan mo ang mga DD shit. Kita mo, pinag-usapan ka, di ba? Palakpakan natin. Parang sa unang pagkakataon, may narinig ako kay Sal Panelong tama. Parang sa unang pagkakataon, may sinabi hong maganda, tama ito. Si Sal Panelo. Mukhang yan yata yung sinabi mo na maganda, tama, since birth. Pakinggan natin, panoorin mga kababayan, itong si Attorney Sal Panelo kung bakit viral, trending ho ito sa isang interview niya kay Miss Pink Web sa isang programa ho ng Billionaire News Channel, mga kababayan. Pakinggan natin. These people, they are underestimating this president. They tell us he's weak. I disagree. He has political will. He was able to do that in the KOJC. Can you imagine sending their 3,500 policemen just to arrest Kibuloy? He was able to arrest, detain, and through to The Hague, Mr. Duterte, the former president. And he was able to humiliate General Torre, who followed strictly his instructions. Pag ganyan ang klaseng tao, may political will, magaling siya. So these people, they are underestimating this president. Yan isa pa. Pakinggan pa natin ho yung isang video, mga kababayan. What about statements made by former Budget Secretary Butch Abad and also Navopta's representative Congressman Toby Tiangco that why would the president order insertions at the bicameral conference committee when he could have made these as items in the budget doon pa lang sa pag-prepare ng yung NEP, di ba? Simple. The answer there is to provide him with deniability. So hindi niya isasama, pero ipapa-insert niya na lang sa iba. The problem with these people, they are underestimating this president. They tell us he's weak.
I disagree. He has political will. He was able to do that in the KOJC. Can you imagine sending their 3,500 policemen just to arrest Kibuloy? He was able to arrest, detain, and and through to The Hague, Mr. Duterte, the former president. And he was able to humiliate General Torre, who followed strictly his instructions. Pag ganyan ng klaseng tao, may political will, magaling siya. What about statements made? May isa pa, mga kababayan, mas kompleto yata ito. Play natin. To these people, they are underestimating this president. They tell us he's weak. I disagree. He has political will. He was able to do that in the KOJC. Can you imagine sending their 3,500 policemen just to arrest Kibuloy? He was able to arrest, detain, and through to The Hague, Mr. Duterte, the former president. And he was able to humiliate General Torre, who followed strictly his instructions. Pag ganyan ng klaseng tao, may political will, magaling siya. To these people, they are underestimating. Oh, ayan ho, mga kababayan, mga kanalas. Ito hong si Atty. Sal Panelo, sa isang interview ho, niya kay Pinky Web sa isang programa ho ng Bilyonaryo News Channel, sa unang pagkakataon, binanatan, tinira niya ho itong mga kaalyado, itong mga DDS, parang lumalabas nga rito, pinariringgan niya na rin ho itong pamilya Duterte, itong mga anak ni Digong at itong si BP Inday Sara Duterte. At sa unang pagkakataon, pinuri niya ho si Pangulong Bongbong Marcos na kung saan, yan ba ang weak leader? Sa totoo lang, sinabi na natin ho ito nung nakaraan pa . Nauna pa tayo rito kay Sal Panelo. Sinabi na ho natin mga nakaraang live natin yan. Meron bang isang presidente? Kasi weak leader sila ng weak leader ng weak leader. Meron bang weak leader na kung saan, hahayaan mo sa iyong administrasyon, sa iyong term, mahuli, maaresto, mapakulong ang isang founder ho ng religious group na si Pastor Kibuloy? Do you imagine na si Pastor Kibuloy makukulong? Kung ibabalik nyo ho ang inyong mga pag-iisip ng mga nakaraang taon. Naisip nyo ba na-imagine nyo na ba, mga kababayan, na itong si Digong ay maaaresto, makukulong sa dahig dyan sa Netherlands sa ICC Court sa panahon sa term ho ni Pangulong Bongbong Marcos? Ganyan ba ang weak leader? Hahayaan mo ba na mangyari yan sa term mo? Siyempre, matatakot ka, di ba? Tama itong sinasabi ni Atty. Sal Panelo. May political will ito. Yan ba ang weak leader? Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, ang walang weak leader dito, kung di mga DDS. Ang pamilya Duterte. Itong mga kaalyado ni Digong sa PDP. Na kung saan, kung hindi nyo hinayaan si Digong, hindi nyo sinama sa Hong Kong para sa pangangampanya ng PDP, ay hindi siguro na-aresto yan, baka naitago. Baka naitago yan . Kasi di ba bago na-aresto ho yan sa airport, lumapag sila, galing silang Hong Kong, di ba, nangampanya ang PDP doon. Pagdating doon, tsaka sila inaresto ni General Torre. Noong time na yun, si General Torre ay hepe ho ng CIDG. Tumagal ng 12 oras doon sa Villamor Air Base. Siyempre, talagang mahuhuli si Digong kasi lalapag yung aeroplano . So, trap na. Huli na. Pero kung hindi yan sinama ng PDP noong time na yun nagpunta ng Hong Kong, kung nandun lang yan sa Davao, baka natago. Kaya hindi na ako magtataka nung nagkita si BP Inday Sara Duterte at si Bongo sa Villamor Air Base. Iba mukha ni Bongo . Habang kaharap niya si BP Inday Sara Duterte . Nakataas na si BP Sara, si Bongo yung parang asong bakit?
hinayaan nilang mapunta doon yung matanda eh. Tapos hindi naman pala nila mapoproteksyonan. Nakakatawa pa doon, nung kasama ang mga PDP, doon sa Hong Kong, nangangampanya sila. Kasi ginagamit nga nila si Digong. Pigang-piga nga si Digong. Gamit na gamit eh. Gatas na gatas nila si Digong eh. Siyempre nga naman, hindi tatauhin yung event hall doon kung wala si Duterte, si Digong. So, ito yung ginagawa nilang puhunan, kapital, kumbaga sa negosyo. Kompleto sila doon. May mga vlogger pa. Ando pa sila Senador Robin Padilla. Pero nung si Digong ay napapabalitang aarestuhin na rito, nandito ang warrant. Aba, wala nang makakasama. Hindi niya nakasama yung mga taga PDP. Anyari? Ha? Walang ibang weak leader kundi kayo eh. Bakit? Kung hindi kayo weak leader mag-isip, smart kayo mag-isip, wise kayo mag-isip, eh hindi si Digong nadala doon sa ICC Court sa Dahig Netherlands. Hindi doon nadala yan. Ha? Kung talagang magagaling kayo, kung talagang kayo ang hindi weak leader, hindi dapat nadala doon yan. Eh, sino ba ang pinaka-inspirasyon ng mga DD shit sa buong Duterte clan? Eh, di ba si Digong? Tapos siya pa yung nadala na di napagtanggol. Ano? Tapos sasabihin nyo si PBBM ang weak leader. Paano yung weak leader hanggang ngayon nakapwesto pa? Ang dami na nagsabing, kesyo ganito, kesyo ganyan, the end Disney, susunod na buwan, ganito na. Hanggang ganito na lang yung buwan, ganito ganyan. Eh hanggang ngayon nakaupo pa rin. Ang hilig nyo kasi mag-imahinasyon. Bakit? Baka tsumamba, gano'n. O kita mo. Nahirapan na ipagtanggol ni Atty. Salpanelo ang sitwasyon. Hindi niya na maitama, hindi niya na mamali yung totoong tama. Hindi niya na maibaluktot yung totoong diretso. Ayaw niya na sumang-ayon na si PBBM ay is weak leader. Paano nga naman magiging weak leader yan? Kita mo ngayon sa kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang mangyayaring napakaraming politikong makukulong. Ngayon lang mangyayari na ang daming politikong makukulong. Nagpa-imbestiga ng malakihang investigasyon sa mga korupsyon. Ginawa ba ni Digong yan? May nakulong ba sa administrasyon ni Digong kahit isa lang na ang usapin ay korupsyon? Wala. Nakawala, meron. So, kaya naman pala, viral trending ito si Salpanelo. O at least meron ng, alam mo yun, although malabo naman kumampi, itong si Atty. Salpanelo kay Pangulong Bongbong, sure ball na hindi niya pa rin iiwan si Digong. Susuportahan niya pa rin. Sure yan. Kaso, ang sinasabi niya rito ay katotohanan na. Hindi na maitago. Ang hirap na pasinungalingan. Ang hirap na lokohin yung sarili niya. Siguro sabi ni Salpanelo, ito ba naman tanda ko, lulukohin ko pa sarili ko? Sasabihin ko na weak leader si PBBM kahit hindi naman. Siguro ay napapanahon na. Para sabihin niya talaga ang katotohanan. So, ano masasabi niyo rito, mga kababayan, especially mga DD shit? Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Gabi po.